DIY macrame wall leaf design naman ang gagawin ko ngayon for today's video. Break muna tayo sa pagluluto mga beshies. Nakakawala ng stress to. Ang mga ingredients ay hindi pala, materyales. O, di ba? Tapos felt paper. Tapos yung yarn na yan, ikakat nyo ng maliliit. Tapos yan o. Tanyo, kinat ko na, pinasok ko dun sa dowel rod. Yung dowel rod, yun yung paglalagyan natin, pagsasabitan ng macrame wall leaf design yan. Kayahin nyo lang yung ginagawa ko. Depende sa gusto nyong laki ng dahon nung macrame nyo. Yan, bulbul lang, ganun lang yung design. Unang design yan, ganyan. Bulbul lang, madali lang. O, diba? Kayahin nyo lang yan, ganyan mo. Hanggang makabuo na kayo ng hugis na dahon. Yan. O, depende yan sa pag ano nyo Higpitan nyo yung pagbubuhol nyo para hindi kasi malaglag. O, yung, ano ba yun? Basta maalis dun sa tali. Kasi pag sa dulong-dulo naman yan, pag okay na kayo sa dami nung yarn na gusto nyo, ayan ganyan na magiging itsura niya. Yan, diba? Pero tuturuan ko kayo ng step by step. Pag na okay na sa inyo yung dami, yan, gagamitan nyo ng stick na manipis kasi mahirap alisin yung yung buhol-buhol nung nung tali. Yan, gaganyan ninyo. Ibubuhol nyo yun sa dulo Yun nakita nyo? Para hindi mahulog yung mga yarn na binulbuhol nyo. Yan. Tapos yung panuklay, susuklayin nyo yan hanggang mabuksan nyo lahat, matanggal nyo sa buhol lahat. Hanggang dulo. Yan. So yung panuklay na ginagamit ko, yun yung panuklay ko sa sitso ko dati. Yan Yan. Para bumuka lang para yung mga tali, bumuka yung mga tali. Tapos, yan, gagamitan nyo ng pang-plancha ng buhok, ire-reband nyo. Yan, ire-reband nyo yung mga, sinulid nung yarn. Pag natanggal-tanggal nyo na lahat, ayan. O, diba? Kita nyo yung difference? Yung hindi pa nare-reband, kulot. Etong na-reband, dumidiretso. Diba? Para magandang tingnan. Kaya, pinaplancha. Kaya, nire-reband. O, diba? Pati sinulid o yarn, nire-reband din. Gagawa kayo ng pattern kahit sa papel lang. Scratch paper. Hugis dahon. Gumawa kayo ng hugis dahon. Yan. Kasi, ang magiging pattern niya dun sa felt paper. Para pampatigas nung likod ng dahon. Ganyan. Tapos, yan na yung felt paper. Lalagay nyo yung pattern na ginawa nyo sa felt paper. Yan. Gagamit kayo ng ball pen. Yan, diba? Ganyan lang. Tingnan nyo, ano ang tawag dyan? Yan, i-guide nyo yung ball pen dun para magugis dahon siya. Yan. Tapos, gugupitin nyo na ng gunting. O, diba? Gupitin nyo na ng gunting yung felt paper na dahon na ginawa nyo. Yan, ganyan. Sundan nyo lang siya. O, diba? Hugis dahon na siya. Medyo matigas siya kasi para ilalagay natin sa likod nung nung dahon na yarn na ginawa natin. Tapos, balik kayo dun sa leaf design nyo. Suklayin nyo uli. Yan. Kasi bago nyo dapat ilalagay yung felt paper, maayos siya para maganda tingnan. Ayan Diba? Tsaka kaya lang lalagyan ng felt paper kasi tinan mo ang pangit, diba? Pangit tingnan pag walang felt paper. May kurba-kurba, hindi straight yung sinulid. Kaya yan, straighten nyo ulit.
Yan, para maganda tingnan. Tapos lalagay nyo na yung felt paper na yan. Bago nyo ilagay, syempre, lalagyan nyo ng glue. Yung B7000 na glue, yan. Lalagay natin yan lahat dyan. Basta yung buong shape ng dahon, yan, ganyan. Lalagyan nyo ng glue. O, diba? Lagay lang ng glue. Para kasi maganda talaga tingnan yung dahon. Para talagang shape na dahon. Straight yung mga sinulid niya. Yan, ganyan. Sa likod ha, sa likod nung design na, dun nyo ilalagay sa likod yan. Dun nyo ididikit yan, yung felt paper na yan. Dahan-dahan lang, tas idiin nyo para talagang dumikit na lahat yung mga sinulid. Ayan, o diba? O diba? Pag may felt paper, hindi na kumukurba-kurba yung mga sinulid. Straight na straight. O diba? Ayan. O diba? Ganda tingnan. O, ayan na. Ikakat nyo na yung mga sinulid. O, sa shape na dahon. Lagyan nyo ng space ha, para hindi makita yung felt paper pag binaligtad nyo sa harapan. Ayan. I-shape nyo na dahon. Dahan-dahan lang pagkat. Baka masira. Yan. O, diba? Dahan-dahan lang. Ayan, o. Both sides, gawin nyo. Dahan-dahan lang. Lagyan nyo ng space. O, diba? Nagbumukang dahon na siya. Ang ganda na. O, ayan na. Ang itsura niya. O, diba? Suklay-suklayin nyo lang para mas maganda. Lagi nyo susuklayin. O, tapos ayan na, nagawa ko, nakatatlo na ako, iba-ibang kulay, o diba? Ang ganda. Ayan. Ganyan na itsura niya pag nakasabit, o diba? Ang ganda. Tapos, eto naman yung second na design, yung ibang klase ng pagbuhol. Pangalawang design ng pagbuhol, pangalawang klase ng pagbuhol. Ayan, ganyan. Tingnan nyo lang. Medyo mahaba yung kakabitan ko niyan dun sa design ko. Yan, sundan nyo lang yan. Dalawa na ganyan na yarn, yan. Sundan nyo, nakikita nyo naman, diba? Nakikita nyo naman, diba? Yan. Ganyan. Sundan nyo lang. Tingnan nyo. Yan. Second style yan ng pagbuhol. Ayun. Pasok sa kabila. At pasok din sa kabila at hilahin. Yan o. O diba? Ibang klase naman ng pagbuhol yan. Hindi yung kagaya nung nauna na madaling buhol lang yun yung pagbuhol lang para ka lang nagbubuhol ng kahit at yan. Ganyan o. Tingnan nyo yung itsura. Ibang klase. Yan. Maganda rin siya. Parang mas maganda siya tingnan. O diba? Yan o. Ang ganda. Ang ganda niyang tingnan. Tapos same process lang din ulit. Tatanggalin niyo yung bol-bol ng mga yarn. Yan, susuklayin niyo isa-isa. Ganun talaga. Yan, oh. Yan, ito yung unang pagbuhol. Ayan, oh, 'di ba? Kita nyo? Tapos yung pangalawang pagbuhol, yan na yung itsura. Magkaiba sila ng pagbuhol, yung pag-style. Pero pareho naman sila maganda. Oh, yan na yung itsura ng ginawa ko. Finished product. Diba ang ganda? Thank you for watching. Have a nice day.